Partner, pag-usapan ho natin ngayong umaga, medyo pasintabi ho sa mga nanonood mga kabrigada. Ito pong nawawalang isang Slovak. Slovak national, dyan po sa may Boracay, mga kabrigada. Natagpuan na nga hong walang buhay, partner. Nakalulungkot dahil syempre, ito ay isang foreign national. Hindi ko sinasabi na hindi nakakalungkot pag Pilipino, ha. Pero kumbaga ba, para sa atin concern itong maituturing. At saka pumunta ng bansa, Brigada Gabs, para siyempre tingnan or pupunta sa mga magagandang tanawin. Itong Boracay. Correct, di ba? Tapos top destination niya. ganyan ho yung kanyang sasapitin, di ba? Alamin ho natin mga kabrigada, ano ba yung latest investigation ng Malay Police dyan po sa issue na yan. Makasama ho natin mga kabrigada ngayong umaga, ito nga pong hepe ng Malay Police, mga kabrigada, si Lieutenant Colonel Mar Joseph Rabelo. Magandang umaga po, Colonel. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab, Brigada Abner. Morning po. Yes sir, good morning po Brigada Gab and Brigada Abner, no? And good morning din po sa lahat na nakikinig. Opo. Colonel, pwede ho bang pakikwento ho muna sa amin? Paano ho ba yung nangyari ho dito? Ito pong biktima ho natin na si Michaela Michkova, na isa nga pong Slovak national. Paano ho ba ito? Saan ho ba siya galing muna? Gaano ho siya katagal nawala? Paano ho yung nangyari dito, Colonel? Yes sir, ito pong si victim sir, no, bali dumating siya po dito sa island March 1 to attend the wedding po ng kanyang kaibigan, which is her first time dito po sa Boracay. At the same time, first time niya din po sa Pilipinas. So, sometime in March 10, yung last message niya po sa kanyang kaibigan is she will go to somewhere in Boracay na medyo, I believe the word or the term used was greenery and walang signal. Then, March 11, nag-report nga po rito yung kanyang kaibigan na missing. And we conducted, actually, tulungan agad namin sa ating mahanap naman po with certain effort which was recorded po dito sa ating station. Ang mga effort po natin na mahanap yung kanyang kaibigan. And after which, no Sunday, nung Wednesday, last Wednesday po, we received a report coming from a concerned citizen that there was a dead body doon nga po sa area of incident. Then, upon verification, positive nga po, meron nga po nakit ng foreign national na cadaver po or they found out na positive nga po yung dead body doon sa area. Then, upon receipt po, receipt na information na positive po yung cadaver, we requested immediately to the assistance of SOCO in which they conducted the processing po ng crime scene. After the process of crime scene, we conducted a neighborhood interview, thorough investigation, and review of CCTV footages. So according to the investigation, it revealed that the victim po, it is not her first time po na makapunta doon sa area of incident. Kasi we received some CCTV footages, and also according to the friend of the victim, marami na po siyang early warning po doon sa ating victim na don't go to places which is unusual and unfamiliar to the usual tourist po ng ating pong Boracay. So, pumunta po kasi siya dito sa area po natin, yun nga po na medyo mabundok, yung masukal, which is hindi po regular na talaga naiikutan ng ating kapulisan dahil po nga po, hindi na po siya patag. Hindi na rin po siya yung mga daan na passable po ng ating mga mobile and ating mga patrollers. In short po, ito po ay para kang pumasok sa masukal at mabundok na area. And merong abandonado pong simbahan. And accordingly, may mga previous photos itong ating si victim. Yun po ang mga paborito niyong puntahan, yung mga ganong area. So, according to the friend also, she went to the same place. Mayroon po kasi tagusan na from a certain point ng main road to another certain point. Nadadaanan nyo po yung area na masukal na yun at mabundok. In short, delikado po dahil hindi nga po regular na pinupuntahan ng mga tao. Sometime, I believe before the incident happened, naka-twice po siyang pumunta po doon. So the third time, parang na-pattern na po siya. Or parang before po siya umuwi, pumunta na po siya doon. Although there's some investigation and
some statement from the witnesses in which I cannot reveal as of now po dahil ongoing pa rin po investigation. I'm just trying to give emphasis po na ito po yung mga areas na hindi po napupuntahan ng ating regular na mga turista at ating mga kapulisan dahil nga po doon sa lugar na medyo masukal at medyo pabundok na rin po. Okay. So, sige po. sige sir, go sir. Nabanggit po natin na Colonel na medyo nagfi-frequent na ho siya dyan sa lugar na yan, doon po sa abandonadong area na yan. Doon po sa mga unang pagkakataon, may nakita ho ba tayo sa CCTV na mayroon ho siyang kasama or dito lang ho talaga sa palagay ho ninyo parang lumalabas na na-trace lang ho siya, ito pong mga routine niya na pagpunta ho dyan sa abandoned place na yan? Makikita po sa CCTV footages na mag-isa lang po talaga siya. At hindi siya mahawak ng cellphone. Talagang sinasadya niya po na mag-isa lang po siyang pumunta doon. Yun po bang crime scene, Colonel? May kalapit na mga bahay ba na andyan? Kasi doon sa mga picture na nakuha namin, parang abandonado nga po na kapilya po ito at mukhang masukal at marami ng mga damo. Yes, wala nang pumupunta. Wala bang malapit na bahay dyan? Wala, medyo malayo na po. At yun nga po, yung medyo malayo mga kapitbahay na medyo malayo. Nagtanong rin po kami, pero mayroon po sila narinig or nakita. Hindi na raw po maabot po doon yung mga noises, si Sever po na meron doon doon nga po sa abandonadong kapilya. Initially doon po sa investigasyon, ano pong nakita doon sa bangkay ng biktima, Colonel? We are still waiting for the official document mo coming from the forensic unit. So as of now po, hindi pa po natin ma-discuss. At there is no official document coming from the authorized. Pero doon po sa plain view, doon sa makita ng ating mga mata, ano bang nakita ninyo? Sa plain view, sir, actually, hindi mo po talaga ikaw makakabigbigay ng comment kasi po nga po, madumi na rin po yung katawan ng ating victim. So hindi rin naman po ako nakapag-conduct na as I'm not authorized po to conduct ng assessment dun po sa katawan at bawal ko rin pong hawakan yun. So nakita ko naman po personal but I cannot provide any information as because nga po hindi ako authorized na umawak po dun sa cadaver. Pero paano po na-discover yung bangkay ng biktima doon po sa crime scene, Colonel? Yes sir, again sir, as what I have discussed a while back, meron po tayong concerned citizen. According to him, while he was traversing, kasi po, yung may road po doon na dinadaanan nga po dahil butas po yun para magiging shortcut sa kabilang area. So may dumaan po doon na coming from a certain point. Then according to him, meron po an uncontrollable force or meron po siya naramdaman na hindi maganda which prompted him to check. Doon nga po yung kapilya. Okay. Doon sa pagdetalye nyo po kanina, Colonel, may binanggit po kayo na mga kaibigan nitong biktima. Yun po ba ay lokal? Mga Pilipino po ba yun? O kasama niya galing sa kanilang bansa sa Slovakia? Yes sir, her friend po, she's Filipino national po. Pero residing na rin po sa ibang bansa. Doon na rin po ang tatrabaho. Doon niya po naging kaibigan tong ating victim. Before that incident po ba, bago po siya mawala, Colonel, meron na ho ba siyang kumbaga ba? Kasi medyo matagal-tagal sila partner, di ba? March 1, tapos medyo almost 1 week bago siya nawala, di ba? March 10 nawala. So, tama po ba? March 10 nawala, then March 13 nakita. Tama po ba, 12 Colonel? po, 12 nakita. Yun. So from March 1 to March 10, Colonel, meron na ho ba siyang kumbaga ba naging mga kaibigan na lokal dyan sa area? Kasi baka meron ho siya mga nakakausap na mga naging kaibigan na posibleng nakatunog o kaya nakalista ng kanyang mga routine. Meron ho ba tayong mga ganun tinitignan, Colonel? Yes sir, we're looking at that angle and according also to her friend nga po na our victim, she's very friendly po talaga. Sabi niya maybe she's gaining one friend a day. And she does not care kung you're local or a foreigner. And talagang wala po siyang pakialam kung ano po ang estado mo sa buhay. Talagang uupo-upo at may pagkaibigan nga po talaga. Kung talagang when she reminded nga po the security, this is your first time here in Boracay, first time in the Philippines, unahin mo yung safety mo. So sabi naman po ng friend niya na no, everyone, lahat na naman Okay.
Okay. Sige, balikan Naputol. lang natin. Okay. Kasi ano kasi yan, partner eh. Medyo Palakaibigan daw eh. palakaibigan talaga, kumbaga ba kahit sino, madali siyang makausap. Kasi meron talaga mga tao na ganyan, di ba? Na Parang friendly. feel at home siya, Brigada Gabs. Oo. Kaya nga, parang ano ang nangyari, punta na Ayan. punta doon sa mga isolated areas. Opo. Yes. Go ahead po, Colonel. Yes, sir. Yes, sir. What's the question again, sir? Ayun, yung kinikwento niyo ho kanina, Colonel, na palakaibigan ho talaga itong biktima ho natin. Yes po, sir. No, yun po yung medyo naging worries po ng ating pong kaibigan, ng victim. Opo. Na of course first time niya dito, sir, and dahil nga po sa mga pinuntahan niya na niremind siya na don't go places na unusual po, na sa usual tourist po natin, mga usual na tourist spot. Mhm. But she reiterated, sabi niya nga po na mababait ang mga tao. Mhm. Huwag kang mag-worry kasi nga po yung mga pinupuntahan niya nga po is medyo hindi po regular Colonel, na pinupuntahan ng mga turista po natin. Colonel, meron na ba tayong mga tinutumbok? Meron na ho ba tayong mga persons of interest na posibleng may kinalaman ho dyan sa insidenteng yan? Yes po, meron po, no, based rin po sa mga witnesses, mga statements po na nag-gather po natin, Mhm. at also po sa CCTV footages, meron na po tayong mga persons of interest. Opo. So sa ngayon po, Colonel, ano ho yung pagditiyak ho ng Malay Police, pati po yung kahit LGU po, dyan po sa Aklan? Kasi, Colonel, medyo nakababahala, baka makaapekto rin ho ito, siyempre sa ating tourism ho dyan. Meron ho ba tayong mga ginagawa, Colonel, para kumbaga ba'y makampante yung mga locals ho dyan at siyempre yung mga posible pang dumating na mga foreign tourists dyan po sa inyong area? Yes po, no. Again, I just would like to reiterate that our Boracay Island will always be safe and secured po. Pero sabi ko nga po, ang security is also personal responsibility. Because ang ratio po ng ating kapulisan dito is 1:800 to 1,000 po, depende sa dating ng tourist. Mhm. So, syempre kailangan po rin natin na maging rin po tayo, aware sa ating po mga personal security. If po may mga areas na hindi na po pinupuntahan ng mga usual tourists, ibig sabihin po, may hindi po siya ganun ka-secure. As of, tulad nga po nun, hindi naman po yun naikutan ng kapulisan dahil pabundok nga po and basukal. So, I just would like also to inform everyone na we are always here. The PNP, makikita naman po rito yung visibility natin, talagang very tight. And rest assured po na the PNP will exhaust all possible means po para masolve itong kaso natin. Final question from my end, Colonel. Naiparating na po ba sa mga kamag-anak, sa mga magulang ng biktima ito nangyari sa kanya? Yes, sir. I personally po continuously conversing po with the representative of the family. And there, as per the representative, ang talagang request niya lang po talaga is justice. Yun lang po talaga. Okay. Sige po. Yung mga kasamaan ho ba niya ng mga Pilipino, nasa na ho? Nandyan pa rin ho ba sa Boracay? Yes po, actually, isa lang po talagang friend niya, yung pinuntahan niya po na yun. Mhm. So nandyan pa rin ho siya? Yes po, yung po nag-assist sa mga pangailangan po nung ating victim. Okay. Sige po, with that, Colonel, syempre kami ho'y nakikiramay dun po sa namatay nga ho na turista. Pero umaasa ho kami na sana ho kayo ho dyan sa Malay PNP, mabigyan ho natin ng hustisya ito pong foreign national na ito. Maraming salamat po at Yes, sir. good luck po sa inyong investigation po. Yes, sir. Thank you. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protektado ang kalusugan.